Nagkasama kanina ang bagong witness ng Justice Department na si Ruby Tuason at ang mga whistleblower sa pork barrel scam sa isang case conference. Paghahanda raw yan sa pagdinig ng Senado bukas kung saan bibigyang linaw daw ni Tuason kung paano nakarating sa mga senador ang umano'y mga kickback mula kay Janet Lim Napoles. Saksi si Ruth Cabal. Tikong mambibig ni Ruby Tuason at Ben Hurluy nang matapos kanina ang closed-door case conference nila at ng iba pang mga whistleblower sa pork barrel scam sa NBI. Pagkatapos ng pulong, dumalo sila sa hiniling na misa. Bilang paghahanda yan sa pagharap nila bukas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng pork barrel scam. Inaasahan ding haharap bukas ang isa pang saksi sa scam na si Marina Sula na nakita pa raw ni Tuason kanina. Participation of Ms. Sula will simply be to affirm her previous statements in the affidavits already submitted about her encounters or dealings with Ms. Ruby Tuason and the involvement of Ms. Ruby Tuason with the JLN corporations. Ayon sa mga abogado ni Tuason, pupunan daw ng huli ang mga patlang sa kung paano nakarating sa ilang senador ang kickback mula sa umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. We anticipate that she will be called to testify based on what she stated in her sworn statement. Sa kanyang affidavit, binanggit ni Tuason ang transaksyon nila ni Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles noong 2004. Ang alam noon ni Tuason ay nauntsami ito, pero nalaman niya sa accounting ni Luy na natuloy pala ang transaksyon at dumaan umano sa aktor na si Matt Ranillo. Na-deliver daw sa tulong ni Ranillo ang 11.97 million pesos na cash sa isang bahay sa Mahogany Street, Dasmariñas Village, Makati City. Si Justa Tantoco raw ang nakatira sa address. Isang malapit sa mga Tantoco ang nagkumpirma sa GMA News na bahay nga ito ni Tantoco. May isang bahay rin si Napoles sa parehong kalsada. Tumawag ang GMA News sa bahay ni Justa Tantoco at kinumpirma ng aming nakausap na nakatira nga roon si Tantoco pero wala raw siya sa bahay. Chief of Staff noon ni dating First Lady at dating Senadora Loy Ejercito si Tantoco at malapit na umano siya sa mga Estrada bago pa naging Pangulo si Erap. Katunayan, batay sa ilang dokumento sa Securities and Exchange Commission o SEC, incorporator sina Tantoco at dating First Lady Loy Ejercito ng Mari Foundation na tumulong sa presidential campaign ni Estrada noong 1998, pati na sa anak ng Masa Foundation. Pero buwelta ni Senador Jinggoy na kasamang kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam, wala raw kinalaman dito sina Ginang Estrada at Tantoco. The timing is very, very suspicious. Dapat nung meron silang ebidensya, meron silang mga dokumento na sinasabi, dapat nung pumutok to, sana sinama na nila. Wala rin daw transaksyon silang mag-ina kay Ranillo. I have never dealt with Matt Ranillo. I only know him because he is also an actor. Nabanggit sa exclusive report ng GMA News noong Disyembre na noong kasuhan ni Napoles si Ranillo dahil sa di pagbabayad sa biniling sasakyan ng aktor, pinakita ni Ranillo sa korte ang mga disbursement voucher. Napatunay na ang komisyon mula sa mag-inang Estrada ang pinambayad niya kay Napoles. Wala pang sagot ang kampo ni Ranillo na nasa ibang bansa ngayon. Sa ngayon, kasama na rin daw iniimbestigahan ng DOJ sina Loy Ejercito, Tantoco at Ranillo. We are pursuing that already given the new information provided by Mrs. Tuason sa kanyang affidavit. Ang apela naman ni Napoles na i-reconsider ang pagbasura ng kanyang bail petition para sa kasong serious illegal detention muling binasura ng korte sa Makati. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi